Magandang araw mga kasawers! Welcome po muli sa ating channel. Panibagong tutorial na naman yung nais kong i-share sa inyo. Ito po ay request ng ating mga subscriber. Ito po ay DepEd Uniform 2025. So marami po ang nag-request nito. Ngunit isa lang yung aking ipapakita sa inyo na nag-request nito. Yan, ito po siya. So gagawa tayo ng DepEd uniform. Ito yung kanyang shoulder 16, yung kanyang bust 40, yung kanyang armhole ay 18, ang waist niya ay 34. Yan, tapos yung kanyang hips ay 41 to 42. Ang kanya namang back figure ay 15. Yan, meron po kasing back figure pag blouse, pa front figure ay 16. Ito naman kanyang bust distance ay 8.5. Ang kanyang length sa back 23. Ang kanyang length sa front 24. Yan po yung una nating gagawin, yung kanyang Monday DepEd uniform. So simulan na natin. So unang gagawin nyo ay guguhit lang kayo katulad nito. So kung meron kayong pattern, sabayan nyo na ako. So ang kanyang shoulder ay 16. Ang kalahati ay 8. Yan, tapat natin yung 8 sa gilid. Guhitan natin, din allowance tayo ng 3/8 para sa kanyang sewing allowance. Dito naman sa kanyang neck opening, 3 inches, straight lang. Yan, tapos 1 inches mula dyan sa baba. Ganyan. Tapos dito sa side ay 1/2 lang. Ganyan, tapos i-line natin. Ganyan. Tapos gamit tayo ng G-curve dito. Yan, para maganda yung hubog. Okay. So, isunod natin yung kanyang length. Length ng armhole, figure, back figure, tsaka length sa back. Okay, ang ating armhole ay 18. Guhit tayo ng kulang-kulang 9. Yan. Tapos yung ating back figure na 15. Tapos yung ating length sa back na 23. Guhitan natin ang 23. Yan. Tapos add tayo ng para sa kanyang fold. 1.5 yung aking add dyan. Yan. Gayahin lang natin sa kabila. Yan. Kulang-kulang 9. Tapos 15. Tapos 23. Tapos fold allowance. Yan. Tapos guhitan lang natin ng pa-straight. Okay, ganyan. Then kunin na natin yung lapad ng ating blouse sa back. Okay. So ang kanyang bust ay 40. I-divide natin yan sa 4. Equivalent 10. Yan, baba lang tayo ng konti doon sa guhit. So guhitan natin 10. Yan, klaro lang natin. Tapos yung kanyang waist ay 34 plus 4 dahil ay kaya may 4 yan para sa kanyang tax. So 34 add 4 magiging 38. So ang divide mo sa 4 ay 9.5. So guhitan natin ang 9.5. Yan. Dito naman ay 41 divide mo sa 4 ay guhitan natin ang 10 and 1/4. Yan para sa kanyang hip. Ganyan. So, klaro lang natin. Yan. Gamit tayo ng hip curve. Paganyan lang. Tapos yung dito sa taas, paganito naman. Yan. At dito sa kanyang papuntang hip, paganito naman. Ganyan lang. Tapos mamaya na tayo maglagay dyan ng kanyang allowance kasi may babaguhin tayo dyan. Dito muna tayo sa ating armhole. Gamit lang tayo ng G-curve. Yan, guhitan lang natin. Yan. So,
Ang pattern na ito ay meron na po itong allowance dito sa kanyang neck, sa kanyang sa shoulder, sa kanyang armhole. Ang wala lang dito sa side. Kasi magbabawas tayo dito mga ka-sewers. Ang pattern po kasi ng panglalaki ay magkaiba sa pattern ng pangbabae. Sa panglalaki po kasi ay pantay lang. Kung ano ang back, yun din ang laki ng front. Sa pangbabae po ay hindi. So, ang kailangan sa pangbabae ay mas malapad ang front kaysa likod. Dahil po sa dibdib ng mga babae. Kaya ang gagawin po natin dito sa pattern nito ay magbabawas po tayo. Bawas lang po tayo ng 1/2 dito sa side. Yan. Ay kuha tayo ng tape measure para malinaw. Yan. 1/2 lang. Hanggang baba po yan, 1/2. So yung 1/2 na yan, na binawas natin, ay idadagdag po natin yan sa paggawa natin ng front pattern. Magdadagdag tayo ng 1/2. Yan. So pakinggan nyo lang maigi at sundan nyo lang. So yan na yung ating bagong sukat. Ito wala na to. Yan. So dyan pwede ka na mag-add dyan ng 1 inch na para sa kanyang sewing allowance. Ganyan. So ganyan. Dito naman sa kanyang tronsal sa back, hatiin lang natin to. Dito tayo magsimula sa waist. K9, 4.5 po yan, kalahati. Yan, 4.5. Straight lang natin. Yan, tapos 1/2 kasi 1 inch yung ating ginawa dyan na para sa kanyang tronsal. Ganyan lang. Yan. So dito naman tayo sa kanyang shoulder. So mula sa guhit, baba lang tayo ng 1 inch. Yan, sa kabila din. Yan, then guhitan natin. Para po yan sa kanyang fold sa shoulder. Yan na yung pinaka-fold niya. Yan. Okay na yung ating pattern. Kompleto na ito. Meron na po itong allowance sa side. Yan. Okay na, meron na rin sa tronsal. So, ang gagawin natin, i-cut muna natin to para makagawa na tayo ng para sa kanyang front. Yan. Ang back na ito ay pwede po ito sa lahat ng Monday, Wednesday, Tuesday, pwede po ito. Isa lang ang ating back. So, simulan natin itong front para sa Monday uniform. Okay, dito sa side ng ating pattern ay guhit lang po tayo dito ng 3/4 inches. Para po yan sa kanyang overlap sa ating Monday uniform. Ganyan. Okay, ito yung ating back ay tupi lang natin yung kanyang shoulder. Tapos guguhit po tayo dyan ng 3838. Yan, 3838. Ang matira dyan ay 1/4. Yun. Yung guhit na yan, yung 1/4 na yan, yan. Para po yan sa kanyang front. Yan. Yan yung ating susundan para sa kanyang front panel. Okay, bakat lang natin. Tapos lagyan natin ng dagan para hindi yan gumalaw. Okay. Ang ating blouse kasi ay meron po yung bust point. Ganun po sa pangbabae. May bust point, may bust distance. Okay, ang kanyang
bust point ay 11 and a half. Yung kanya namang front figure ay 16. So ito po ay 15. So baba lang tayo ng 1 inch. Yan, para po sa front figure. So dito naman ay 23. So ang ating length sa front ay 24. So add tayo dito. Yan. Okay, so magsukat tayo para sa kanyang bust point at yung kanyang front figure. Yan, mula sa shoulder ay 11.5 yung para sa kanyang bust point. Kuhitan natin ang 11.5. Yan. So dito naman ay 16 yung kanyang front figure. Yan. Dito naman add tayo ng 1 inch or 1 1/4. Depende po sa inyo. Depende po sa may-ari kung gaano kalaki yung kanyang hinaharap. Yan. Sa akin dito 1 1/4 lang. Yan. Bakat lang natin ganyan para meron tayong paggagayahan mamaya. Yan. Tapat lang natin. Dito gamit tayo dyan ng hip curve. Ganyan. Hanggang dito lang. Huwag isama yung allowance. Diyan. Ganyan. So yan. Guguhit tayo dyan. Okay. Dito muna tayo sa ating shoulder. So ibakat natin yung pinakababang guhit. Yan. Yan yung para sa kanyang front. Yan yung ating iguguhitan. Ganyan. Tapos dito, baba lang tayo dito ng mga 3.5. Yan. Para po yan sa kanyang neck opening. So ito baba nyo lang. Ganito lang po ako magawa para sa kanyang front. So kailangan straight po ito. Yan, kailangan magkapantay po yan para pag joint ng shoulder sa shoulder ay hindi po kayo mangangamba. Yan, kailangan straight yan. Yan. So ganyan lang ako. So gamit tayo ng G-curve. So ginawa ko yan sa back na panel para meron lang tayong pagbabasihan mamaya. Yan, ganyan lang po siya. Dito naman baba ka ng mga 3 inches. Yan. Tapos dito naman sa kanyang panganga, yan, mga 1/2, 3/4. Depende na po sa inyo kung anong maganda. Yan, so gamit na tayo dyan ng G-curve. Yan, ibakat lang natin yan, oh. Ganyan. So at least sigurado tayo. Yan, magkatugma doon sa ano. Dito naman 1/2. Yan. Ganyan lang. Yan. So sa atin namang armhole ay ganito lang. Yan, sundan lang natin yan. Yan. Yan, kailangan kasi ang front ay pasok. Mas malalim ang front kaysa back. Yan. Bakat lang natin, ganyan. Ganyan. So, pwede kayong gumamit ng G-curve, pwede rin hindi. Yan. So, ang ganda. Okay, dito naman tayo sa ating side. So, kanina, nagbawas tayo ng 1/2 sa ating back pattern. So, ngayon, dahil nagbawas tayo, magdadagdag naman tayo ng 1/2 inches para sa kanyang front. So, ito yung original. Yan, yung sa gitna na yan. Yan yung binawasan natin ng 1/2. So, ngayon, mag-a-add tayo ng 1/2 para sa kanyang front. So, dito na tayo sa dulo. Yung pinakadulo niya. Ganyan. So, dyan na tayo mag-a-add ng 1 inch para sa kanyang
sewing allowance. Yan. Yan. So gamit lang tayo ng hip cord. Ganyan. Yan. So ayos lang natin sa gilid. Okay. So meron na tayong front pattern. So ibakat lang natin tong ating sa kanyang bust point. Yan. Ito naman sa kanyang front figure. Straight lang natin. Yan. So dito naman ay ano tayo ng kanyang bust distance. So ang ating bust distance ay 8.5. Ang kalahati ay 4 and 1/4. Yan, 4 and 1/4. Hanggang dito sa baba, 4 and 1/4. Yan, straight lang natin. Yan, tapos 1/2. Tapos 1/2. Yan. Okay, ito na. Meron na tayong front. So, sulatan lang natin to ng Mandi uniform. Yan. So, pagdating po sa packet, depende na po sa inyo. So, ganito po ako mag-ano ng packet. Baba lang po ako ng 1 inch mula dyan sa kanyang pinaka waistline. Yan, medyo pa-slant konti. So, depende po sa inyo ha. So, ang aking packet opening dyan ay mga 5.5. Yan. So, meron na tayong Mandi na front panel. So, ikat lang po natin ito. Okay, ito na yung ating Mandi DepEd uniform. Ito yung front at ito naman yung ating back. Sulatan natin. Ayan, meron na po tayong Mandi DepEd uniform. Yan, tingnan nyo ang ganda ng lapat. Yan, so gagawa naman tayo para sa kanyang Tuesday uniform. So ang back okay na ito. Yung front lang yung ating gagawin. Yan, ibabakat lang din natin uli yung ating front. Kasi yung back okay na po yan, para na po yan sa tatlo. So dito po ay gagawa tayo ng 1 3/4 na guhit, isang straight. Yan, yung 1 3/4 na yan ay para po yan sa kanyang fold. Kasi ang ating Tuesday uniform ay meron po yung hidden button. So yan yung pinaka-fold natin para sa kanyang hidden button. Ito namang 3/4 na ito ay para po sa kanyang overlap sa blouse. Pang overlap po yan. Yan, 3/4 magkabilaan. Yan, tupi lang natin. Yan. So, ibakat natin dyan lang sa may 3/4. Ganyan. Okay, katulad ng Mandi DepEd uniform, gayahin lang po natin yon. So, daganan lang natin para hindi gumalaw. So, unahin natin yung shoulder. Yan. Ibakat natin. Ganyan. So, ganyan ang ginawa natin doon sa una. So, dito naman sa kanyang, yan, 4 inches po ang baba mula sa kanyang shoulder. Yan, 4 inches. Tapos dito naman, mga 3 inches uli. Ganyan. Tapos yung dito sa gilid, yan, ibakat nyo para pantay talaga. Ganyan. So, pag nag-straight po kayo dito, yan, pag nag-guhit po kayo, wag masyadong straight. Wag rin masyadong curve. Ganyan lang po. Ganyan. Tapos dito naman sa kanyang baba,
siguro mga 2 and 1/4 sa akin dyan. Oo, depende po sa inyo ha. Yan, medyo pa-slant ng konti ang inyong gagawin. Ganyan. Yan, tapos dito bawas kayo ng 1/2 or 3/4. So nagdidepende po sa inyo. Akin dyan mga 3/4 ginawa ko dyan. Ganyan. So yan, katulad dun sa ating mandi, nakailalim yung ating front. Mas malalim ang uka ng front. Yan. So nagdagdag tayo ng 1 inch mula sa side katulad doon sa mandi. Dito naman ang 1 and 1/4. So gamit uli ng hip curve. So madali nyo lang sundan kasi nakagawa na tayo ng mandi pattern. So dito naman tayo sa kanyang front figure. So 16 guhitan natin, tapos yung kanyang bust point 11.5 guhitan. Yan, tapos guguhitan natin yan pahaba. Yung dito sa kanyang bust point, yan konti lang. Dito sa kanyang front figure, straight talaga yan. Kasi dyan yung pinaka waistline niya. Yan. Dito naman tayo sa ating bust distance ng ating front. Kaya ang ating bust distance ay 8.5. Ang kalahati ay 4.25. Yan. Sa pinaka bust point. Yan, 4.25. Dito rin sa kanyang pinaka waistline. Yan. Tapos straight lang natin to. Then 1/2, 1/2. Okay, then dito sa armhole, ayusin lang natin. Yan. Okay, dito naman sa ating pocket. So, pwede kayong bumaba dyan ng 1.5. Sa akin, 1 inch lang. Ganyan. So, pwede kambal tubig. Depende na po sa inyo kung anong gagawin nyo sa ating pocket. So, ito pong ating Tuesday uniform ay depende po yan sa nag-pattern. Kasi may ibang pattern na ganito lang. Meron ding paganito naman. Para yung kanyang dito sa kanyang may kilikili ay mas lalong magiging fit, mas magiging maganda ang kanyang hagod. So ganyan ang ginagawa ng iba. So nagdidepende po kung simpleng tax lang or pag ganito ang inyong gagawin. Depende na po sa inyo yan. So ito ay idea lang kung paano. So cut lang po natin to. Yan. So dito sa ilalim, bawas lang tayo. Pag ganyan lang. Okay. Meron na tayong Tuesday and Thursday uniform. Yan. Ito yung kanyang back ng mandi. So the same lang po yan. Parehas lang po yan sa tatlo. Yan. So maganda rin ang lapat nito. Yan, sa baba lang ng guhit natin sa back. Yan, mas malapad yung front kaysa ating back. Yan, tingnan nyo dito. Yan, dito siguro mga 1 and 1/4 ang inyong collar. So wag pa straight ha, medyo pa pabukas siya. Yan, kailangan kasi diyan makikita yan parang star. So ganyan lang po yung ating Tuesday. So dito naman tayo sa ating pang Wednesday. So same lang katulad ng Tuesday, 1 and 3/4. Yan, yung 1 and 3/4 para po yan sa kanyang fold. Yan, sa kanyang hiding button. Yan yung ating Wednesday. So another 3/4 para sa kanyang
overlap sa ating blouse. Yan, at i-fold natin. Yan, katulad nung Monday at Tuesday, ibakat lang din natin. So inuulit ko, mas madali na lang mag-pattern sa Tuesday, Wednesday, basta nakagawa na po kayo ng pattern ng Monday. Yan. So sa shoulder, bakat ulit natin yung line sa pinakababa. Yan. Tapos dito, bakat natin para pantay. Dito. So sa neck opening, nagdidepende na po yan sa neck opening ha. Kasi nagdidepende po ang laki ng tao eh. Pagka medyo mataba, so nasa inyo kung laliman nyo o bilugan nyo pa ng mas mainam. So akin ay guide lang po ito. Yan, dito sa kanyang armhole, disim lang yan. Kailangan mas malalim ang uka ng ating front panel. Yan. Yan, sa kanya namang front figure, yan 16 uli. Sa kanyang bust point, 11.5 uli. Yan, same lang yan sa mga naunang pattern. Tapos dito sa baba, 1 1/4 or depende sa inyo. Yan, gamit uli ng hip curve. So madali na lang po siya. Same lang po yan sa mga naunang pattern na ginawa po natin. Yan. Yung dito sa ano niyan, sa side niyan, ganun pa rin, mag-a-add po kayo dyan ng 1 inch. Yan. Yan. So, guhitan lang natin yung para sa kanyang yan, bust point. Ito naman sa kanyang front figure. Yan. Kunti lang guhit dito, bust point, yan. Dito sa front figure, straight talaga yan. Yan. So dito naman sa kanyang uka sa baba ng neck, so 3 inches or depende po sa inyo. Sa akin dyan 3 inches. Tapos dito konti lang, mga 1/2 to 3/4. Yan, pag ganyan lang yun sa akin. So dito naman tayo sa ating bust distance, 4.25. Kalahati yan ng 8.5. Yan. Straight lang natin. Then 1/2, 1/2. Yan, ganyan lang po. Sa baba ay wag na po nating lagyan. Kasi sa baba niyan ay straight po yan, wala po yan trunsal. So dito lang po sa taas ang may trunsal. So dito naman sa kanyang parang paha, sa kanyang embroidery, baba lang po tayo dito ng 1/2. Akit naman tayo dito ng 1/2. Yan, gamit tayo ng hip curve. Huwag masyadong curve. Doon lang sa pinakadulo. Ganyan. So ang lapad po ay 1.5, depende po sa iba. Sa akin ay 1.5 po. Yan. Ganyan. So maglagay tayo ng para sa kanyang secret pocket. So 5.5 ang lapad or depende po sa inyo. Yan.
So dito mga 3 inches distansya, okay na po yan. So ako po kasi pag nagawa ng ano niyan ay magkahiwalay po yan. Yung kanyang front, yung kanyang dugtong sa kanyang embroid, yan, hiwalay po yan, magkahiwalay. So depende po sa mananahi. Yung iba naman buo naman. Yung iba ay hiwalay. So nagdidepende po. So ayan, meron na po tayong Wednesday DepEd uniform. So kompleto na po yung ating pattern. 3 pattern ng front, 1 pattern ng back. Yan. Front. Lagyan natin. Okay. So, i-cut na natin to. At yan, meron na po tayong complete pattern ng ating Monday to Thursday uniform. So, sana ay nakatulong ang tutorial natin na ito. At huwag niyong kalimutang i-share ang ating mga video para kapulutan din po ng aral ng iba. At shout out po sa nag-request nito. Sana po ay nakatulong sa inyo. At salamat mga kasowers sa patuloy na pag-support sa ating channel. At huwag kayong mag-skip ng ads. Ay tulong nyo na sa akin yan para makagawa pa po tayo ng marami pang video katulad nito. So kita-kita na lang tayo mga kasowers sa susunod na pag-upload ng aking mga video. Paalam po. God bless.